Another day, another order na naman tayo dito sa ating undefeated Pastis Gaming Wi-Fi 6 Bindo. Dito po sa ating video, ito po yung request ng ating client. Package po tayo dito na bago na EP outdoor antenna. Ito po yung gusto ng ating client na ipapackage po sa kanyang order na Wi-Fi 6 Bindo. Ito po yung ating bagong na outdoor EP antenna na nasubukan na rin po niya ito kung saan sa dati niyang mga Bindo. Then gusto po niya mag-try sa ating undefeated Wi-Fi 6 Bindo. Kasi sa una daw niyang mga Bindo, pag lumipat daw po sa mga EP antenna, nawawala po yung time. Ito na po yung gusto ng ating client o requested na ating client na EP outdoor antenna. Ito po yung Compass or CEPW ET5. Kung titignan po natin dito yung product pictures, ayan, nandito po yung specification na up to 1,300 Mbps din. Support din siya ng PoE or DC supply din. Mayroon po siyang external na 3 antenna na 5 dBi at saka mayroon siyang coverage na 300 to 400 meters coverage at radius. Hindi ko rin po sure kung hanggang ilan po talaga nabutin ito sa nakalagay lang po dito sa specification. At gaya din po dito mag-support ng 100 plus client kaya ayan po ang ating nakikita dito sa mismong product pictures. Kaya di na actual po tayo na mag-unboxing nito kung ano po yung mga inclusion ng ating bagong outdoor antenna. Ayan, kung saan kung pagbabasihan po natin na kanyang specification or product pictures, medyo maganda naman po talaga ang nakalagay. Pero hindi talaga natin sure kung nasusunod po ba talaga to in actual na po talaga sa distribution ng Wi-Fi signal. Ito po may kasama siyang dalawang cable tie, mga accessories niya na mga screw. At saka ito po yung kanyang power cord. Ayan. Pagkasaiba nga itong power cord niya dahil tatlo na po yung connection ang kailangan po natin gagamit ng adapter nito. Then, ito po yung PoE adapter. Ayan. As usual, press lang naman halos sa mga antenna na meron talaga PoE adapter. Ayan, nakalagay po dito. Mismo nga Compass brand din. Ayan. Meron po tayong cover sa ating may antenna din LAN cable. Din ito na po yung kasama nga tatlong external antenna na naka 5 dBi bawat antenna. Din ito na po yung pinaka radio antenna po talaga natin. Ayan. Ganyan po siya dahil mayroon po siyang kasing cover din na ipopost lang po natin to. Pagbubuksan, ayan, yan po yung as usual, makikita natin dito yung username admin. Nandyan din po yung naka-specify sa ating antenna. Pares-parehas lang po, basta lahat po ng Compass, pares-parehas lang po yung user admin lang po ang nakadalagay na deport sa kanila na antenna. Dito rin natin makikita yung kanyang default IP na 192.168.10.1 lahat po ng Compass antenna. Riyan po talaga ang default IP nila na 192.168.10.1. Then, ito po yung pinaka niya lagayan. Yan is dito po may tayo nakikita tatlong port. Ayan. Kung papansinin po natin dito, meron po tayo na pwede po tayo mag-direct yung power supply niya. Then, dito naman sa isang port, nakalagay po dyan 1 or WAN. Din dito sa dalawang port na yan, puro po yan LAN.
LAN port po yung dalawang port na yan. Ay, pwede po dyan maglagay ng antenna or mga CCTV. Then, ayan, nandyan din po yung reset button. Kung reconfig po tayo, hindi na natin alam yung password, i-reset lang po natin yung reset button. Then dito naman sa kanyang external antenna, kung titingnan po natin, ayan, i-remove po natin yung cover. Wala pong naka-specify dito kung nakalagay na 2.4 or 5 GHz kasi dual band din naman po ito. Pero kahit saan lang po natin ilalagay ang bawat antenna kasi wala siyang specification na for 2.4 GHz or for 5 GHz kasi mismong antenna naka 2.4 at saka 5 GHz sa yan. Mismong external antenna naka 2.4 at saka 5 na siya. Ang nakalagay sa specification mismo ng external antenna kahit saan po yan magkabaliktad-baliktad po paglagay natin. Yung tatlong external antenna, wala po siyang problema. Ayan, di po kagaya sa mga wavelength antenna na mayroon po talagang naka-specify na 2.4 GHz at saka 5 GHz. Kaya hindi po natin pwedeng pagbabaliktarin yung mga external antenna. Ayan. Pagdating naman dito sa PoE adapter niya, ayan, as usual, lahat ng mga PoE adapter may kikita lang po talaga natin. Yung LAN port at saka yung PoE port. At saka kung pag-connect naman yan na usual, alam na po natin kung saan po yung PoE port papunta sa antenna, din yung LAN port papunta talaga sa ating window or sa laptop kung mag-configure po tayo. Ayan.